Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy meron ang mga Scorpio. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Scorpio? The Moon, the Devil in Reverse, at 10 of Wands. Sa mga cards na ito, may nagte-take advantage ng kabutihan mo at saka pasensya. At saka mukhang ang ilan sa inyo sinasarili mo lang yung problema mo at saka yung mga hadlang sinisikap mo na tanggalin or tapusin. Pero syempre guys, hindi mo to makakaya ng mag-isa lang. Kailangan mo din ng tulong ng iba. At saka yung mag-relax ka naman para sa sarili mo. Bigyan mo din ng reward yung sarili mo na makapagpahinga sa mga iniisip, sa mga ginagawa, kasi wala namang ibang gagawa niyan na mahalin ang sarili kundi ikaw lang din. Ang ilan sa inyo sa trabaho, ibang-iba yung ini-expect mo kesa sa realidad ng trabaho na pinasukan mo. Pero kahit na mahirap itong trabaho ang pinasukan mo, hinay-hinay muna sa pagkakaroon ng desisyon. Hindi ito yung tamang timing para mag-resign ka sa trabaho mo. Mas magiging mahirap yung sitwasyon mo. Sa mga naghahanap ng trabaho, pagpatuloy mo yung paghahanap, makakakita ka din. Magiging sulit yung paghahanap mo. Sa mga single, 3 cards na ito ang nagsasabi na magkakaroon kayo ng relasyon ng person na nagugustuhan mo. Kaya lang meron siyang issue sa nakaraan. Alamin muna natin tong additional card. Itong 5 of Wands in reverse ang nagsasabi na kung ano man ang issue sa buhay mo ay matatapos na. At dito sa card na ito, ipinapakita na ipa-priority mo na yung sarili mo. Matututo ka ng tumanggi. At saka ang 5 of Wands ay binibigyan ka ng advice na kung hindi ka magsasalita sa totoong naiisip mo o nararamdaman, hindi matatapos yung problema mo. Sa mga single, kahit na makarelasyon mo yung potential person, hindi 100% maibibigay niya sa iyo. Ipinapaalam sa iyo ito ng cards para hindi ka masaktan sa huli. Ito naman yung advice ng mystical card. Ayan. Prayer. Happy ka man or malungkot sa sitwasyon ay magdasal ka para magkakaroon ng linaw yung mga problems or mais yung pain na nararamdaman mo. Ang ilan naman na nasa relationship, feeling mo yung relasyon niya ng person mo ay illusion lang. Na ang pakita sa ibang tao ay okay kayo, pero meron talagang personal problem. Ang ilan naman, ito yung matagal mo nang hinahangad, yung mahiwalay sa person mo. Kasi mapagmanipula at saka yung bang mapanakit na person. Hindi lang sa damdamin, kundi sa physical din. 1-7 tells you to be strong and not let minor setbacks stop you from what you want to achieve. Connected itong card na ito na kung may mga personal issues, ikaw mismo yung magresolba nito.
mahihirapan yung ibang tao na maunawaan ka lalo na't hindi naman sila connected sa sitwasyon. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, kasal kayo ng person kaya lang maraming panlilinlang, damage, at saka meron din ang ilan sa inyo third person sa relasyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, feeling mo merong third person, wala ka pa nga lang ebidensya, pakiramdam mo pa lang. Yun ay dahil sa nagbago yung pakitungo ng person mo sa iyo. The Emperor, the Hangman, at Wheel of Fortune. Ito naman yung next na mangyayari. Sa mga naunang cards, kasi lahat naman tayo may limitasyon nagkaroon ng realization kung paano mo papahalagahan yung sarili mo. At hanggang dito pinapakita na magiging matagumpay yung plano mo. Nakikita mo na kasi yung iba't ibang parte ng sitwasyon na meron ka at magiging pabor sa iyo ang kapalaran. Kailangan mo kasing mag-decide para sa sarili mo, pwera lang sa sa career. Hindi kailangan magmadali sa mga desisyon. Alamin natin yung patungkol sa money. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na may mga magandang oportunidad na darating sa buhay mo na magpapa-increase ng kita na meron ka. At tatlong cards din ito ang nagsasabi na mag-save ka ng money. Ito yung magandang pagkakataon para makapag-ipon ka. Kasi nga ang ilan sa inyo, nahihirapan ka sa karir mo, ang ilan naman nahihirapan ka sa sitwasyon mo, kailangan meron kang financial na itatabi para makakapag-isip ka ng magandang idea para matugunan yung pangangailangan mo sa financial. At maresolbahan din yung iba mong problema. Napaka-simple na sinasabi ng cards pero maraming person ang makakalimot dahil sa tuloy-tuloy at magandang dating ng financial. The Tower, meron ulit changes sa buhay mo. Kapag binibigyan ka ng sign patungkol sa health mo, sa career, sa financial, or love life, kailangan mo tong tanggapin. Kumbaga, aksyonan para maka-let go ka at saka maka-move on sa buhay. Kung pareho kayong single at saka itong potential person ay gusto mo talaga, sabihin mo sa kanya yung totoong feelings mo. Pero sinabi ko na kanina, 'di ba? Merong personal issue yung single person. Kaya huwag kang magdamdam. Mas maigi pa ngayon na totoo niyang sinasabi sa iyo. Pero kung ikaw yung single na may problem, huwag mong bigyan ng maling pag-asa ang kapwa. Para wala nang maling cycle na mauulit. Ito muna yung basahin natin. Positive outcome. Na ang ibig sabihin, mas isipin mo yung mga positibo na mas makakatulong para mag-grow ka at saka magkaroon ng healing. At saka yung mga natapos, merong bagong simula. Kasi meron pa ring person na yung bang hindi makalimutan, hindi mapalitan kung ano yung nakaraan. Nasa proseso pa lang kasi ng healing. 777. You're on a rapid journey to grow spiritually. Kailangan mo talagang mag-relax lang muna. Kasi ang ilan sa inyo, marami ka ng cards na stress ka. Ang ilan na nasa relationship, hindi nagpo-progress yung buhay mo kasi yung person mo minamanipula ka. Marami ka ng pinalagpas at saka sakripisyo alang-alang sa person mo, sa feelings, or a family. At ang advice ng mga cards para hindi ito maging worst,
kailangan mo sabihin sa person mo. Nakatatlong cards ka na kung ano yung totoong feelings mo. Ito ang outcome, 3 of Wands, the Fool, at 4 of Wands. Sa mga cards na ito, pinapakita yung kalayaan para sa tamang step or direksyon na tatahakin sa buhay. At sa panahon na ito, nakatunog ka na sa kung ano yung totoong para sa iyo. Ito na yung bagong simula. Matututo ka ng bumalanse at magkaroon ng desisyon para sa sarili. Pang mature na desisyon ito, hindi pang makasarili na desisyon. Ang ilan sa inyo ay nagkaroon ng sakit. Pero 3 cards din ito nagsasabi na nagkaroon na ng healing at pinoprotektahan mo na yung kalusugan mo. Ang ilan sa inyo magpapahinga ka lang sa bahay mo o kaya magbabakasyon para sa kalusugan. Ang ilan naman sa inyo nagkaroon ng surgery pero nagpapagaling ka na lang. Sa mga single, ang ilan sa inyo ay ipra-priority mo na yung love life kasi nagawa mo ng stable yung pamumuhay na meron ka or meron ka ng ipon. Naghihintay ka na lang ng mga magandang pagkakataon para sa iyo. At yung mabuting minamanifest mo ay may magandang resulta. Makakamit ka ng potential person na akma sa hinahanap mo. Ang ilan sa inyo makikilala mo yung potential person habang nagbabakasyon ka o kaya sa mga parties or event na pupuntahan. Ito naman yung additional card na 6 of Swords in reverse. Ang ibig sabihin nito ay magtiwala ka sa sarili mo at saka ang ilan sa inyo ay aabandonahin mo na or kakalimutan yung mga negatibong nangyari sa nakaraan. Naka 3 cards ka na rin para sa bagong simula. At saka ingat din kayo guys kung mababa yung lugar mo sa baha. Sa mga nasa relationship, ang relasyon niya ng person mo ay LDR. Pero mas lalo niyong nakikita yung kahalagahan ng relasyon dahil sa nagkalayo kayo. At saka nakadalawang cards ka na nakabuti yung pagkakaroon nyo ng communication ng person mo. Mas lalo nyong naunawaan ang isa't isa. Akma itong card mo na ito na courage. May mga sitwasyon na kakaiba at saka nahihirapan kang masolusyonan pero lakasan mo yung loob mo. Ang ilan naman na nasa relationship ay magkakaroon ng great happiness. Pwedeng engagement o kaya wedding. 777. Release your fears, let go of control, find your inner strength. Gamit ang charms, alamin pa natin yung ibang detalye. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Mukhang may matinding kalungkutan ng ilan sa inyo kasi nga LDR ang relasyon or problem sa work. Ito naman ay makakahingi ka ng suporta or tulong sa kapwa. Ang ilan sa inyo masama ang loob mo dahil na rin sa sitwasyon sa career o kaya sa love life kaya pala kailangan mo ng tulong. Secret, naka 3 sikreto ka na word. Sa unang cards pa lang yan na yung ipinakita eh. Alamin naman natin yung iba pa. Ito yung zodiac. Pisces, ilan lang ito sa 12 na zodiac, kumbaga nangunguna. Maybe yan yung zodiac mo or zodiac sign ng person mo.
Pero general reading ito guys ha. Ang next ay Gemini. Scorpio, nakataob siya, passionate ang nakalagay. Ang ilan sa inyo mukhang wala ka ng kawala sa person mo. Ang ilan sa inyo meron kang legal issues na inaasikaso. Ito naman ay maybe mahilig kayo mag-drive ng person mo kung merong bibilin o kaya ito yung hilig mo para makapag-relax yung mag-drive. Itong elephant ay para sa wealth, success at happiness. Swerte ito guys na darating sa iyo. Itong girl naman ay sumisimbolo na merong person na itinadhana talaga na makilala mo. Pwedeng anak mo or malapit na babae sa buhay mo. Ito naman ay lovebirds, na ang ibig sabihin ang ilan sa inyo, maganda yung samahan nyo ng person mo. Nananatiling happy. Ikaw na lang tumukoy kung nandyan ba yung letra ng pangalan ng person mo.